Umiscore si Stephen Curry mga kabasketball ng 48 points laban sa Portland Trail Blazers na nagtatakda ng isa pang record in the process. Si Curry mga kabasketball ay past Michael Jordan para sa most 40-point games after turning 30 years old. Si Curry mga kabasketball ay mayroon ng 45 such games mula noong ika-30th birthday niya. Narito ang leaderboard mga kabasketball para sa 40-point games after turning 30 years old. Ito rin ang ika-75th career 40-point game ni Curry. His 9th all-time sa stat na iyon. Narito ang leaderboard para sa career 40-point games. Nanguna si Curry mga kabasketball sa 40 points for the 4th time in 18 games. That means mga kabasketball, he's hitting ang threshold na iyon once every 4.5 games ngayong season. Noong nakaraang taon, mayroon lamang siyang tatlong 40-point games sa 70 na appearances. 2 taon na ang nakalilipas mga kabasketball, mayroon siyang 6 na 40-point games sa 74 na appearances. Ang last time mga kabasketball na si Curry ay nag-score tulad ng siya ngayon ay nasa season ng 2020 hanggang 2021. Mayroon siyang 11 40-point na laro sa 63 na appearances. Siyempre, sa taong iyon pinamunuan niya ang liga na may 32.0 points bawat laro at finished third in MVP voting. Sinimulan niya ang season iyon sa 32 taong gulang, ngayon mga kabasketball, 37 na siya. Sa kabilang balita mga kabasketball, sa loob ng ilang uneasy minutes, ang Lakers mga kabasketball ay looked like they were about to do the one thing they've flirted with far too often sa season na ito. Hayaan ang isang laro na kinokontrol nila ang slip right through their hands. Ang isang 20-point lead mga kabasketball ay evaporated, ang energy inside the building mga kabasketball ay lumipat, at biglang ang Suns had the ball na may pagkakataon to steal it. Ang Los Angeles mga kabasketball didn't unravel, ngunit it came close. Ang naisave sa kanila ay just enough composure when everything ay wobbling. Si LeBron James mga kabasketball, sa kalagitnaan ng isang gabi, where nothing came easily, stepped to the line mga kabasketball, na may 3.9 seconds ang natitira, at knockdown ng 2 free throws na mahalaga than any shot he made all evening. Iyon ang pagkakaiba sa isang 116-140 na panalo that felt far more stressful than it needed to be. Ang box score mga kabasketball ay hindi mag-flatter sa Lakers. Na-miss nila ang mga shot, turned the ball over, at went cold at the worst possible times. Ngunit ito ay isa sa mga larong iyon na nagpapakita kung paano ang isang team handles discomfort. Itinulak ng Phoenix mga kabasketball, ang momentum swung wildly, at the finish came down to who could steady themselves para sa isang final na possession. Ang Lakers did, bahagya, at walked away na may isang panalo. Neither si LeBron James o Luka mga kabasketball ay may kind of shooting night that usually defines them. Gayunpaman mga kabasketball, ang laro ay still bent around sa kanilang presence. Si Luka mga kabasketball carried the scoring load na may 29 na puntos kahit na siya ay shot lamang ng 7 of 25 from the floor at couldn't buy a 3, nagtatapos ng 2 of 14 from deep. Sa halip, he kept forcing the issue na umaatake sa paint at drawing contact over and over. Ang Phoenix mga kabasketball ay hindi makapagpahinga para sa isang segundo, lalo na si Luka mga kabasketball na nakatira sa free throw line kung saan he went ng 13 of 14. Ang gabi ni LeBron mga kabasketball ay sumunod sa isang katulad na script. Umiscore siya ng 26 na puntos sa 8 of 17 shooting, missed ng 5 free throws, at nakagawa ng 8 turnovers, not exactly a clean line by his standards. Gayunpaman, nakahanap siya ng mga paraan to leave his fingerprints everywhere. Nagtapos siya ng 4 na assist, 2 steals, at 2 block, took on tough defensive assignments late, at hindi tumitigil sa pag-organize sa floor.